na-experience mo. So, pwede na ba? Ano feeling na gano'n ang level? Sir, wala akong ganyan. Sir, wag kayo magsabi kayo, mahiya tayo dyan. Number one, ako mahiya talaga sa ganyan-ganyan, mabagin na ganyan ako. Ako, wala akong mahiya tayo pinagturi. Miss Grace. Napagaling mo rin si Miss Grace. Mag-isip pa tayo, pati sila pa na mahiya talaga ako. Kahit saan ako ilagay niyo, Lord, sobra akong happy at sobra akong contented. Wala akong mga ganyan-ganyan. Kaya ang gusto ko lang is, makasweldo lang. Maging happy lang. Maging happy lang yung mga tao na nanonood sa akin. Kasi kung hindi naman din na ako makakatulong at hindi naman ako reliable na mapapasaya, ilalino ko ng jinsan at doon ako magpasaya sa mga pinsan ko. Is enough na for me. Wala akong binibigyan. Sibukin ako siya. Ano yung kagawa nito? Asa sa kayo mahirap sa ako sila. Kaya ako ayun. And then, bibinip kasi ako sa'yo talaga pag inaral yung career mo eh. Di ba? Parang lahat na experience mo eh. Si Lord talaga yan lahat. Si Lord, thank you Lord. So, magkano ka na ngayon, Mele? Gaano ka na kayaman? Last question. Ito Ay, yung yaman mo ba enough na para mabuhay ng marangal ang mga anak mo hanggang sa paglaki nila? Ito siguro 1.5 lang ako, sir. Okay na. Sobrang thank you, Lord, sa blessing talaga na binigay niya sa akin. Actually, ngayon na medyo ka nang nakaluwag-luwag na ba? Thank you, Lord. Pag nakaluwag-luwag ka pala, mas pressure ka pala. Kasi, the more na, siyempre ako kasi, hindi naman ako yung parang nabubuhay lang na binigyan lang ng pera, tapos gagastusin lang. Ako kasi, meron kasi ako kasi napagkatao, may realization kasi ako napagkatao, yung pag binigyan ka ng ganito na blessing, may reason yan kay Lord. Ibig sabihin, meron kang dapat paggagamitan yan at meron ka din tutulungan yan. So, ako parang sinabi ko, with a great responsibility talaga to ba. So ngayon, ako, super akong, mabilis na kasi ako makontento eh. Which is gusto ko para hindi din ako ma-stress na anxiety sa mga kuan-kuan. Pero at the end of the day, bibigyan ka pa rin kasi ni Lord ng mga blessing, ng mga gito na hindi mo na alam kung deserve ko ba. So para sa akin, is okay na talaga ako, pero ako is very contented ako sa kung anong binigay sa akin ni Lord. And happy ako na makaprovide ako sa family ko, lalo na sa parents ko, na siyempre yung papa ko is dati kasi kuan siya, Scorpio, ngayon cancer na siya. Kasi naluloko ko lang kasi tawa-tawa na lang kami. Pero, at saka mama ko na the kidney girl. So, alam mo yun, may iba talaga. Kaya ikaw lang talaga yung kahit seryoso. Hindi kasi, alam mo yung hindi kasi pwedeng seryosuhin naman yung mga malungkot na mga sa aming pamilya kasi, si Lord ang nakakaalam sa buhay natin. Huwag natin i-waste na sa mga kalungkutan. Ito yan. So kami, ako, salamat Lord. May mga ganito nangyayari, pero may ipro-provide ako. Correct. Sino ang magpo-provide yan? Wala namang mga kapatid ko, wala naman yun, may mga sarili silang pamilya. So, thank you Lord talaga sa blessing. Kaya hindi talaga tayo pababayaan ni Lord kung hihingi sa Kanya tayo ng tulong. Okay, thank you. And kailan ka huling nagpakuan? Siyempre, walang sasabihin. Kung maging honest ako sa inyo, naka-livestream tayo. Sabi mo mga filler lang yun, di ba? Anything, pwede Filler naman, walang problema. Filler naman yung kuan. Oo, so kailan ka huling nagpakuan? At ano yun? At saan? Gusto niyo ba oras? Nagpakuan ako siyempre. Kailan umaga lang. Saan? Sa bahay. Nagpa-make up ako sa Hindi bahay. naman yun. Para maganda ako sa inyo, magkakasabihin nyo na naman. May mukha nila. So nagpa-make up ako nagpakuan ako kayo ng umaga. Kaya halata naman na bagong kuan kayo. Thank you very much. Salamat sir. Ito talaga sir, maisip ko na masama. Ikaw din daw na it's a tie. Nagpakuan dito si sir. Okay, we are down to our last 5,000 questions. Ay! 5,000. 3 days tayo dito, nakaganon pa rin tayo. 5 questions. And our next set of questions will come from Mami Job Bonsol of jobbonsol.net. Mami Job, salamat. Ay, no. Congratulations po. Salamat, Mami Job. Huwag na, kaya ko pa sa Job. Bilang isang hindi nagsasalita ng Bisaya, nakakarap ng Bisaya, ano yung para sa'yo, pinaka-importanteng expression na dapat matutunan ng hindi nagbibisaya na gustong Bisaya? Ang expression ng mga Bisaya na yung parang gusto yung matuto. Kasi kami sa amin kasi, ang mga Bisaya kasi, di ba dito sa inyo pag ito reality naman tayo dito, di ba? Kapag ang mura kasi sa inyo, parang pag mura ka lang, bad na talaga, di ba sa mga Tagalog?
bad ka na, bad ka na. Sabi kasi sa mga Bisaya, minsan yung mura kasi parang joke na lang kagaya ng piste. Parang, piste! Parang naging joke na lang siya ba? Parang, tapos, hindi talaga siya ginagamit pag galit ka. Yung ginagamit talaga siya pag nagjo-joke ka. Minsan, kung talaga tayo, piste ka talagang ka, ha? Pero, lambing, parang nagiging lambing na siya at parang nagiging running joke na siya sa mga Bisaya. Pero, hindi naman pwede tuturuan kita magmura. sorry, Mang Job. Pero, parang yun ang gusto ko. Pero siguro, sa mga Bisaya, yung parang pasigaw. Yung akala mo nagagalit kami pero hindi kami galit. Parang gano'n lang talaga namin nare-release. Yung parang ako kaya gano'n, salamat kay Sir Kuan pa! Yung gano'n. Yung akala mo galit pero sobrang grateful lang ang feeling nun na parang, salamat ka ayo, uy! Yung parang sumobra lang talaga ang pag-grateful na hindi niya ma-release sa kuan, kundi i-release niya sa boses. So, salamat ka ay. Salamat ka ayo. Tapos ay, uy. May uy. Oo, salamat ka ayo, uy! Uy. Uy. Nakanta naman ako. Pero salamat ka ayo, uy, Ma'am Jo. Salamat ka ay. Yeah. Sana per episode meron din ako makuha expression na ituturo. Yes, Ma'am Job, promise ko yan sa'yo. Meron kami sa dulo niyan at the end of the show. Meron kaming, ang mga guest ko, meron silang favorite na Bisaya na word at i-explain namin yan. And then, tapos minsan gagawin nilang kanta, yung mga guest ko, yung mga singer, di ba mga Bisaya? Ayun. Thank you so much, Ma'am Job. Thank you. Ay, salamat ka ayo, uy. Ayan. Pwede padayon. Padayon. Moving forward, Oo. padayon. Padayon parang laban ka lang, patuloy ka lang. Or pahuway, pahinga. Pahuway, pahinga. Maraming mga... Amping. Amping. Pag-ingat. Daming magagandang Bisaya words na pwede natin i-share. And again, guys, we still have more questions. Just to remind you, we have our official hashtag for today, Kuan on One Media Kuan. And this is every Tuesday po yan, 6 p.m. Fresh new episodes every Tuesday. Do we still have more questions? Artie ka doon? Ang galing talaga mamaging kasi kaibigan ko to si Nikki. Ay, okay na yung questions natin. Thank you. Sorry po. Yeah, we have a question Ay, sure, go from ahead po. the entertainment editor of People's Journal, Go ahead. none other than Tito Eugene Assis. Nagtawag pa si Sir kaya wala na magkakaroon. Okay? Ayan na pala si Sir. Sorry. Maayong buntag. Baka yung buntag ka. Dili ako Bisaya, pero Pero ang ganda ng words niya parang Bisaya, no? maayong buntag. Anyway, kanina na nabanggit mo yung yung mga dream guest mo kanina pa, yung nabanggit mo si Maris, Raka, tapos si Casey, si TJ. TJ Montero. Anyway, ba't hindi mo nabanggit yung kababayan mo si Manny Pacquiao Oo. at saka si Mami D? Sorry. Nawala ko sa sarili ko kanina. Sino ba ako ngayon? Ay, si Mami D, gusto ko interviewin si Manny Pacquiao, si Sir Manny, Ninong ko yun sa kasal namin. And si Miss Jinky Pacquiao. Gusto ko interviewin po na ko ang duha ka twins, si Miss Janet at Miss Jinky, kaya gusto yun ang feeling nga kanang twinning kay sila permi. So yun ang gusto kong mga pangarap ko din na ma-interview na ko, sir. Oh, the Hamora sisters. Yes. So, nakalimot ko. Salamat sa pag-remind, sir, ha? Oo. Okay, makuhaan namin, malista namin. Okay. Tapos, mayroon kang mga inputs din sa show, yung mga kung sino yung gusto mong ma-interview for the day, tapos yung mga topics, mga ganyan, and yung mga inputs mo. Yes. Thank you so much sa writer namin, head writer namin, na walang iba kundi si Precious. Ayan siya, ayan. Ayan sa likod si Precious, o yan. Siya, Bisaya din siya, and then kami nagtutulungan dalawa, sinasabi niya sa akin yung kanyang pinagpuyatan, at ako naman, talagang, hindi naman pwede ako mag-bypass lang sa kanyang pinagpuyatan. Mag-usap din kami, ako, tapos kung pwede ko mag-insert to Prex, sabi niya, sige, Ma'am Shemels. Tapos usap kami kung saan kami, yung opening, parang ako ang nagkuan nun, yung parang, kalimutan ko yung opening ko. Basta yung opening ko, para ako ang nag-isip nun. At sinabi lang din sa akin ni Prex, ko Ma'am Shi. So, brainstorming kami. Sa kanya, brainstorming, sa akin, storming lang. Kasi wala akong brain. Collaboration. Okay, thank you. Thank you, Melay, and congrats. Salamat kaayo, sir. Thank you, Ita Eugene. We have a question. We have a phone-in question from Lionheart TV, courtesy of Richard Paglikawan.
And Melay, ang question niya is, as a Bisaya, gaano ka-importante ang magkaroon ng talk show like this? Also, syempre, iba ang lengguwahe. Maliban doon, ano ang pagkakaiba ng iyong show sa regular talk shows na pinapanood na nakasanayan namin sa iyo? Okay. Gaano ka-importante sa akin itong pagkaroon ng show? Siyempre, sobrang pag-importante. Kay trabaho man ito. Kahit anong trabaho na ibigay mo sa akin, talagang tatrabahuin ko sa ngalan ng aking pamilya. At talagang super importante siya kasi ito yung magiging bread and butter mo para may mabuhay ka sa pamilya mo. Kahit naman talk show, kahit drama mo ano ibigay, basta sobrang importante talaga siya. And yung second question is, gaano kamahal ang gasolina? Wala na akong alam sa gasolina. Ano ang pinagkaiba nito sa iyong regular talk show? Ang pinagkaiba nito, una-una pa lang is, siyempre ang lingwahe, Bisaya na. Pero kasi itong aking magandang buhay is, meron kaming tatlong different kinds of momshi na talagang perspective na mag-uusap sa ganito na topic. Ito naman, talagang ito, siyempre isa lang utak nito. Kalokohan ba ang utak nito? Hindi yung, parang ako, parang i-manage ko lang kung paano ang lalabas yung naturality, yung ating celebrity na Bisaya, kung paano niya malalabas at ang tawag niya yung meron siya ma-express at yung parang meron siya parang nakaraan niya na mababalik niya ang kanyang nakaraan na ganito ang nangyari na Maghahalukay, kumbaga. maghahalukay. Di ba ang sarap i-reminisce yung past? Lalo na yung Yes. pagkasama mo kapwa mo Bisaya or parang kalaro mo lang din. So, yun ang pinakagusto namin makita dito sa celebrity na ito. And after that, kung tapos na naubos na namin Bisaya na celebrity, pwede rin tayong pumunta sa ating mga Bisaya at heart. And then pwede rin tayo sa mga, yung mga Bisaya na mga influencers. Yes. Influencer. Kasama na si Nikki. Ala, Yes. Very well said. Wow. Ah. We have a question from the entertainment editor of Bulgar, Ayan na. Janice Navida. Hi, Melay. Hello I'm happy po. for you. May bago kang show. Salamat, At Miss pinahappy mo na rin kami sa mga sagot mo palang kanina. Salamat, Miss Janice. Pero parang seryoso ka bigla, Melay. Huwag ka matakot. Hindi kasi pag bulgar talagang mabubulgar ka nito. Hindi ka matakot talagang. Serious. Serious talaga to. Pero mapasweet lang yung questions ko, Melay. Kasi naitanong na yung mga intriguing yun. Tsaka meron namang one-on-one, charot. Pero eto muna, sa mga na-interview mo na mga Bisayang artista natin, sino yung pinaka-tumatak sa'yo at yung talagang gustong-gusto mong kausap? Siyempre, una na dyan, si Kim Cho, ang aking miga talaga. Si miga ko ba na, miga na gwapa, grabe talaga. Kasi may sinabi talaga siya doon eh. Na Ay, may sinabi Bisaya. si Kim? Hindi ko sasabihin. Intriguing, no? Wala siyang inamin. Tinanong ko lang siya, pero apakaganda ng sagot niya doon. Doon sa question na yun, na talagang masasabi ka na, napapalakpak ko na po kahit walang show na naganap, kahit walang performance na naganap, napapalakpak ako dun sa sagot niya na grabe talaga, a very humble heart talaga si Miga ko. So, abangan nyo kasi siya ang first episode, sa sagot niya doon about sa kuan. Tuesday, 6 p.m. So, hindi mo pwedeng i-share kahit yung question. Hindi ko pwedeng i-share question kay kanang, ayoko namang magamit ko si Miga ko sa aking kuan, dito sa aking promotion, kay love na love ko man si Miga ko. Pero, abangan nyo lang, kay marami kayong matutunan sa kanya. And pinaka-the best yung sagot nga niya doon na na-amaze ako sa kanya. Kasi ayun yung, sobrang talaga kong happy kay Miga kasi alam mo talaga na meron talaga siyang good heart. Meron talaga siyang good heart. And pangalawa na grabe mamatay o katawan no kanino kay Maymay. Grabe talagang pinag-usapan. Ewan ko lang kung may yung pinag-usapan namin. Kaya parang hindi siya pang Maymay at pang Melay. So ba talagang, ewan ko lang, makatawa talaga kayo. So sana ma-air yun kasi mga Bisaya naman hindi naman kami sensitive eh. Pero pag ma-air yun talagang ewan ko na talaga. Talagang wasak talaga siguro ang bakbak ng mga Bisaya kasi kakatawa. Yun kay Maymay, grabe tawa. At siyempre kay Kukun, JM, at kay Mariel. Kasi kumanta sila ng Bisaya. Kay JM at kay Mariel kasi, nanay ako kunwari ni Mariel. Tapos naligaw si JM, tapos ginawa namin kanta. Unsa, gano'n parang kami si JM. The musical kami. Parang sa asa tawag niya? Burn up. Impromptu. Impromptu. Parang impromptu
country. Hindi kami. So, parang impromptu siya. And then, kay Bini Aya naman at kay Bini Colette, na, di ba sa Bini talaga tahimik lang sila, hiwagan sa namin. Doon, grabing daldal ng mga bibigoy. Timilay, kapak, timilay, gano'n. Bisaya kayo. So, yan ang abangan nyo talaga sila. Natuwa ako sa kanila. Pero Melay, parang dream ko rin para